gap. Okay, then magigets nyo na kung para saan yan. So, para saan bang anion gap? Basically, ang tinetest natin dyan is all about yung gap, okay, ng anions. Okay, so, okay, saan tayo magre-refer? Siyempre, yung kabaliktaran ng anions. Those are your cations. Yan, sabi nga dun sa first bullet, that is a difference between the commonly measured cations and anions. Okay, so difference daw, okay, ng cations and anions in the body. Yung commonly measured. Ano ba yung commonly measured cation natin in the body or in the laboratory pala? Commonly measured cation in the laboratory, that is also the most abundant cation in the ECF. Sige, kaya nyo yan. Open mic po, ha? Wala na namang kaluluwang sumasagot dyan. Pakikalawang baso. Ano yung commonly measured cation natin? That is also the major cation in the ECF. Sodium, ma'am. Okay, very good, Musni. No, so sodium po, no? So that is also the major cation in the PCF, obviously naman. So saan natin siya i-minus? Doon sa commonly measured anions natin in the blood, no? In the ACL. So ano yung anions na yun? Dalawa siya. So, yung isa doon, jowa ni sodium. Yung isa doon, maintains the normal blood pH of the body. Ano yun? Chloride and bicarbonate, ma'am. Yes, very good, Mr. Musni. Okay, so chloride and bicarbonate. So those are the commonly measured electrolyte, no, in the laboratory. However, meron pang isa, no, na electrolyte na hindi natin na-mention. That is potassium. No? So under naman siya doon sa cation. That is if potassium is measured in that patient. No? So doon lang natin i-include yan sa ating anion gap na formula. So, ano bang purpose ng ating anion gap? Okay, why do we need to assess, no, yung difference between those ions na? Okay, so it is useful in indicating increase in one or more of the unmeasured anions. So, not anions are discussed, no, previously, no? So, yung iba lang yung mga commonly measured lang. Not because hindi sila clinically significant, no? It's just that hindi sila ganun nagko-cause ng major effect, no, sa body natin. Okay, if merong abnormality sa values nila or sa concentration nila in the ECF, no? So aside from that, no, an ion gap can be also used to monitor diabetic ketoacidosis. So what is diabetic ketoacidosis? Anong sakit, no? Saang sakit galing yung diabetic ketoacidosis? Uncontrolled type 1, ma'am. Diabetes mellitus. Okay, very good. Okay, so type 1, diabetes mellitus. So there are three types of diabetes mellitus, diba? So type 1, type 2, and then gestational diabetes mellitus. Among the three types of diabetes mellitus, yung type 1 diabetes mellitus, or also known as juvenile diabetes mellitus or insulin-dependent diabetes mellitus, is related to diabetic ketoacidosis. Why? Eh, bakit siya naging related dun sa diabetic ketoacidosis? Kasi, ang pathophysiology ng type 1 diabetes mellitus is that it is an autoimmune disorder. So, meaning to say, that particular patient with type 1 diabetes mellitus has autoantibodies, no, circulating sa kanyang katawan. Okay, so those autoantibodies targets yung alin? Yung organ that creates insulin. Okay, anong organ ba yung nag-create ng insulin?
Pancreas po. Okay, pancreas. So specifically, what cells in the pancreas create insulin? Beta cells po. Okay, beta cells of the pancreas, no? So those autoantibodies targets the beta cells of the pancreas, resulting to what? Beta cell destruction, okay, in the pancreas. So kung merong destruction ng beta cells, what will happen? Yung pancreas na yon is incapable na of producing insulin. Okay, kaya nga ang treatment ng type 1 diabetes mellitus is what? Insulin injection. Okay, so ngayon, kunyari sabihin natin hindi pa well-treated yung patient, o kaya naglalap siya sa insulin injection, hindi pa siya na-diagnose, kunyari. Okay, ano mangyayari dun sa body niya na walang insulin? So, ano nangyayari? Yung blood sugar niya, yung blood glucose niya, ay hindi pumapasok sa loob ng cells. Why? Because the action of insulin is to what? Lower down blood sugar by delivering those blood sugar into the cells, no? Into the cells. So, para wala sila dun sa circulation, no? Hindi sila palutang-lutang doon. Kailangan pumunta sila sa loob ng cells, no? Bakit? Para gamitin ng cells yon as source of energy for their biochemical activities. Okay, biochemical metabolic activities, no? So, since walang insulin, walang nagde-deliver ng glucose into the cells, what will happen? Okay, mataas ang blood sugar, okay? Ang blood sugar sa circulation. Then, deprive ang mga cells or tissues ng energy. Okay, so anong gagawin ng mga cells? So, syempre, mag-iisip ng paraan yan. Anong paraan ang gagawin nila? Hanap sila ng other source of energy. And those are what? The non-carbohydrate source of energy. Your proteins and fats. Okay, so instead of using glycolysis, okay, glycolysis, yan, as metabolic activities, no? Ang gagamitin nila ay gluconeogenesis. So, anong end product ng gluconeogenesis? The end product of gluconeogenesis is the production of ketones and acids. Okay, resulting to what? Diabetic ketoacidosis. Now, is it dangerous or life-threatening sa patient? Yes. Okay, kasi nga, nagiging acidic yung dugo because of increased concentration of acids and ketones, no? Mainly because of type 1 diabetes mellitus. Bakit naman, ma'am? Ano naman kung acidic yung dugo? Okay, ano naman kung acidic yung dugo? Ano ba yung normal blood pH natin? What is the normal blood pH? Seven. 7:35. To 7:40. Okay, 7.35 to 7.45, no? Nasa slightly alkaline side. So, dapat medyo alkaline yung blood pH natin, hindi siya acidic. Kasi kapag acidic yan, harmful environment na yun sa lahat ng cells natin in the body. That is why we need to monitor that. So, aside from checking the anion gap of that particular patient, we can also use yung other test natin in the laboratory. Kunyari, yung test sa AUBF, okay, na ketones. No? So, paano natin ginagawa yun? Di ba mayroon tayong reagent pads, okay, sa AUBF na sinasawsaw dun sa ihe, and then we check for color change dun sa ketone pad na yon. Tapos, i-refer lang natin dun sa bote, no? Titignan nyo kung anong kulay. Okay, doon mo malalaman kung mayroong presence ng ketones. So, kapag mataas yung ketone sa ihe, most likely, tinapon niya ng katawan ng patient kasi mataas yung ketones niya sa dugo. Okay? So, kung mataas ang ketone sa dugo, baka, hindi pa natin makonclude, no? Baka, meron na siyang diabetic ketoacidosis. Baka lang. Pero hindi naman natin alam yung medical history ng patient. Pero most likely, may ketone sa blood. Kaya tinatapon yung ketone sa bile. Okay? Okay. So, aside from that, we can also use an ion gap as a quality control, no, sa ating mga instrument, no, where increase an ion gap can be a result of
what? Instrumentation errors. Okay, so instrument errors tayo dyan. Okay, so anong gagawin mo as medtech? So, syempre, you have to look for the source of error. Anong nangyayari? Bakit nagkakaroon ng sira yung machine? Anong part ng machine yung may bara? Anong part ng machine yung nagli-leak? Etc. etc. It's for you to find out. Okay? So, ito yung ating illustration to further elucidate what is an ion. So, as mentioned last time, people, when we are talking about electrolytes, there should be, electroneutrality. Kaya yan kasi talaga yung purpose ng electrolytes natin in the body. So, whatever the amount of cations in the body, that should be also the amount of the anions in the body. Pares lang sila. Okay, to maintain what? Electroneutrality. However, not all ions, not all cations or anions are measured in the laboratory. So, the most commonly measured nga, ayan, itong si sodium chloride, tsaka si bicarbonate. The rest are said to be unmeasured. So, kaya yan, may unmeasured cation dito, may unmeasured anions dito. So, kung titingnan natin maigi, yan. Marami talaga dapat si sodium kasi that is the major cation in the blood. Whereas si chloride at bicarbonate, hindi sila ganun karami kasi hindi naman sila yung major electrolyte that is found in our circulation. So, merong gap between the concentration of sodium, chloride, and bicarbonate. Ito yung tinatawag natin ngayong anion gap. Okay? So, this anion gap should be stable. Okay? Stable yan na. Dapat ganito lang yan. Okay? Kasi kapag yan ay tawag dito, nagkaroon ng imbalance, most likely, dumami yung unmeasured cations or kumonte yung unmeasured anions. So, nagkakaroon ng discrepancy. Okay? So, how are we going to solve for the anion gap? No? So, we have two formulas. No? So, anion gap number 1. Formula number 1. Yan, sodium and potassium minus the chloride and bicarbonate. Or, we can also use sodium minus chloride and bicarbonate. Okay, so either of the two can be used. Okay, provided that merong potassium, okay, potassium value given if ito yung formula na gagamitin. Or kung walang potassium, edi ito yung formula na gagamitin. Okay, bakit man pwede yung dalawa? Kasi di ba konti lang naman yung amount ng potassium in the ECF. So, hindi siya ganun nagkukos ng kumbaga significant changes doon sa anion gap kasi konti lang siya. However, for the sake of balance, balance out natin yung amount ng positive and negatively charged ion. So, pwede natin itong gamitin. So, the normal value of an ion gap varies, kapag potassium is given 12 to 16, if potassium is not given, yan 8 to 12. Now, pagdating kasi sa Bishop class, ganito yung normal values ng anion gaps natin. So, 10 to 20 if potassium is given, 8 to 16 if potassium is not given. Bakit ganun mag-aiba? Paano po namin yan sasagutan sa quiz or sa exam? Okay? Don't worry class, I'll be giving the normal value for an anion gap just in case meron tayong computation for this. Okay? Bakit siya nag-iiba? Kasi nga, di ba, sabi ko nga sa inyo, yung normal value or yung reference value natin varies, depende sa type ng reagent kit na ginamit. Okay? Sa instrumentation, okay, na naka-input dun sa machine. Okay? Yung principle ba, okay, na nandun sa machine. And then, saan? Sa demographics ng tao, okay, in that particular area. Tandaan, iba-iba naman ang body chemistry ng lahat ng tao. Okay? So, hindi talaga yan magiging constant. Okay? It will, vary talaga from time to time. It depends. Okay? Huwag na ninyong pilitin yung sarili ninyo na ganito lang dapat ang normal value kasi hindi. Okay? So, nag-iiba yan. Pero, as you can notice, hindi naman sila ganun kalayo sa isa't isa. Like, for example, ito yung normal value given by Bishop if potassium is given. So, 10 to 20, whereas pagdating dito, ayan, 12 to 16. So, parang medyo nasa siya, within the range, kumbaga.
Okay? If potassium is not given, 8 to 12 dito, dito naman 8 to 16. So medyo magkakalapit naman sila. Okay? Within the range naman halos. Okay? So, yun. So, please take note that the total concentration of unmeasured anion is 23 millimoles per liter and the unmeasured cations is 11 millimoles per liter. Okay? Now, what's the clinical significance between What's the clinical significance of an ion gap? Okay, so dalawa lang naman yan, either increase or decrease. If there's an increase an ion gap, usually merong problema sa kidneys. Okay, so merong renal failure or uremia. So what is uremia nga ulit? Ano po yung uremia? Blood po sa dugo. Ay, blood sa dugo. Blood sa ihi mo. No, sige, kaya mo yan. Redeem yourself. Sige, go. Ulitin mo. Blood po sa ihi. Uremia, blood sa ihi, sure. Ihi sa blood. Ano ba? Ihi sa blood? May ihi na ba? Yung blood ihi po natin may blood. Ganun. Yung ihi may blood. Hindi ka. Ano ba? Nalilito ka na. O sige, uminom ka muna ng tubig. Kaya mo yan. May dugo sa dugo. Ano ba? May blood sa dugo. May ihi sa dugo. Ano na nangyayari? Urine in the blood, ma'am. Ano? Urine. Urine? Paano nagkaroon? Ay, Diyos ko, ma'am. Ginigising mo ang klase natin. Thank you so much, Ms. De Guzman. Urine ano ba yan? Meron ba kayong ihi sa dugo? Yung totoo. Ang pangin nyo naman. Yung urine nakakaloka itong mga to. Urine ano meron sa dugo? May urea po sa blood. Ay, sa ihi. Ano ba? Dinilit ko na kayo ni De Guzman. Ano na? Sige, go. Merong? May urea po sa ihi. Ano ba? Sa ihi? Ay, nako, mga batang ito. Good morning. Ma'am, may urea po sa blood. Yun, tumama din. Thank you. Okay, so urine ano ba yan? Talon-talon ng konti, yugin yung utak ng konti, no? Uminom ng tubig. Ano ba yan? O, yan nga. Uremia. Thank you guys. Pinasaya nyo ang araw namin lahat. Uremia. Imya nga, dugo. Tama naman, dugo. Pero wala urine sa dugo, ha? Diyos mio. Garapon kayo. Urea. Okay, mataas yung urea sa dugo. Okay? So, urea is ano ba yan? Na makaget over sa urine sa dugo. Anyway, thank you. Ayan, meron sa, mataas yung urea, yung BUN, di ba? Yung blood urea nitrogen sa dugo. Di ba yung urea class, yun ay waste product, no? Waste product ng body natin, ng metabolic processes. So usually, no, sa normal scenario, dapat yung urea na yan, iniihi natin yan. Okay? Ngayon, if there is the state of renal dysfunction, o kaya renal failure, what will happen? Yung waste product ngayon na urea, hindi ma-excrete sa urine. So, tataas siya sa dugo. Ano naman, kinalaman yan sa anion gap. Okay, anion gap. So, sino meron ng problema sa kidney, balikan natin yung image. No? Sabi, tataas daw yung anion gap. Okay, so since may problema dun sa kidney, what will happen? Some of the electrolytes here will become imbalanced. Okay, bakit siya magiging imbalance? Kasi isa sa mga functions or isa sa mga way to balance out yung mga electrolytes na yan is to be excreted sa urine. If sira yung kidneys, okay, yung function ng kidneys to retain and excrete ay ma-alter, no? So, ibig sabihin, pwede, kunyari, di ba tataas yung anion gap? So, sabihin natin yung ibang chloride or yung ibang bicarbonate, bababa na yung concentration yan. So, tumataas yung anion gap. Or pwede yung sodium masyadong tumataas kahit retain yung amount ng chloride at bicarbonate in that sense. No? So, tumataas din yung or lumalapad yung anion gap doon sa anions.
Okay? So, ganun yun nangyayari. Okay? So, same explanation dito sa ketoacidosis and lactic acidosis. So, when you say ketoacidosis, yun nga yung na-explain natin kanina in type 1 diabetes mellitus, no? So, equal lang energy source yung mga cells, hanap sila ng paraan, hanap sila ng other source of energy in the form of what? Proteins and lipids. So, ganun din yung nangyayari, class, if nasa state of starvation ka. Like, for example, ngayon, hindi ka kumain, kaya sabi mong may urine sa dugo. mga ganyang sistema. Kaya nakakalimutan mo. Ganon. Ano nangyayari? Hanap ng source of energy yung mga cells mo. Anong gagawin niya? Okay, so kuha siya ng energy sa fats or sa protein. So, end result nga nun, production of ketones and then acid sa blood. So, ano namang kinalaman yan, ma'am? Okay, sa anion gap. So, acids, kasi, di ba, anong electrolyte yon or tama, electron? Ions na lang. Anong ions nga yun that represent acids? Okay, very good, no? Yung yung hydrogen ion. Okay, di ba? Kapag dumami yung hydrogen ion dyan, lumalaki yung yung concentration dito sa sa cation acids. Tapos, yung ibang ions dito, particularly itong si bicarbonate, kumukonti siya. Okay? So, nagkakaroon ng discrepancy. Okay? So, nagiging acidic yung dugo. Same explanation also dito sa lactic acidosis, no? Yung lactate naman. So, dito siya sa unmeasured anions. Ayan, dumadami siya. Okay? So, ano nangyayari? Yung gap, lumalaki din. Okay? Lumalaki din yung gap. Okay? So, kailan ba nangyayari itong lactic acidosis? So, aside from diabetes mellitus and sometimes sa starvation, lactic acidosis kasi can also be observed in the state of hypoxia. Okay? So, when you say hypoxia, ano ibig sabihin ng hypoxia? Decrease oxygen concentration in the blood. So, anong organs yung tawag dito? Anong organs yung reason behind? Okay? Kung bakit nagkakaroon ng state of hypoxia. Pakigalawang baso. Anong organs po kaya ang nagkukos ng hypoxia? Open mic po. Open mic. Lungs po, ma'am. Ano po? Lungs po. Lungs and ano pa yung isa? Heart po. Heart. Okay, lungs and heart, no? So, understood na yan, no? Kapag compromise yung lungs, walang source of oxygen, no? Yung mga red blood cells. So, hypoxia. Kung heart naman yung problem, okay, sabihin natin, optimum naman na yung oxygen concentration na nakukuha ng lungs. It's just that yung heart cannot deliver the blood properly, no? So, yung blood pressure, yung blood flow masyadong mabagal. Okay? Leading to decreased oxygen concentration sa mga tissues, no, sa body. So, state of what? Hypoxia. Ngayon, in state of hypoxia, ano nangyayari? Okay, ano nangyayari kapag merong state of hypoxia? So, instead of using the aerobic metabolism to which they intended to use the oxygen molecules, no, they use na lang yung anaerobic metabolism to survive. Yun nga lang, ang downside nun is increased production of lactic acid, acidosis. Okay, so maganda ba yan sa katawan or hindi? Siyempre hindi, kasi nga, ang dugo natin should be slightly alkaline. Hindi siya dapat nasa acidic na side. So, aside from lactic acidosis, there is also what we call hypernatremia. So, what is hypernatremia? So, when you say hypernatremia, there's an increased sodium levels, no, in the blood, no. So, in this case, ito yung image natin, di ba? Dumadami daw yung sodium. Okay, so dadami yung sodium. What will happen sa anion gap? Tataas din. Kasi dumadami yung sodium. Okay? Okay. So, next,
What else? Ayan, possible instrumentation error. So you have to figure out kung anong problema ng machine. Kailangan marunong kang magkalikalikot siya. Okay? Then, if there's an increase in ion gap, there is also what we call decrease in an ion gap. So, what are the possible causes for decrease in ion gap? So, we have here, ayan, hypoalbuminemia. So, when you say hypoalbuminemia, there's an increase tuloy. There's a decrease, no? Decrease albumin concentration in the blood. So, always remember people that some electrolytes require what? Proteins, no? Katulad ng mga electrolytes natin like calcium, magnesium, and phosphate. Meron kasing mga protein bound, no, na mga electrolytes katulad nila. So if mababa yung protein, particularly yung albumin, pag mababa yan, those electrolytes ay wala nang mapupuntahan. Okay, so anong mangyayari sa kanila? Lulutang-lutang lang siya doon sa circulation, leading to increased unmeasured, okay, and measured cations. Yung calcium, magnesium nga, di ba, hindi naman natin sila usually mini-measure. So, ano nangyayari? Lumiliit yung anion gap, okay, kasi dumadami yung unmeasured cations. Kumbaga, parang nado-dominate nila at some point itong si sodium, okay? Then, next is yan, hypercalcemia, yun nga, parang ganun din, katulad ng nasabi ko kanina. And then, hyperlipidemia, okay? So, there's an increased level of lipid concentration in the blood, okay? So, ano naman kung merong increased concentration of lipid in the blood? Always remember, class, yung ating blood osmolality. So, there are several molecules that plays role in maintaining the normal blood osmolality, no? So, ano-ano yung mga molecules na yon that maintains the normal blood osmolality? So, for carbohydrates, our main representative is glucose. For proteins, albumin. For NPNs, we have urea. For, ano pa ba? Lipids, ayan, cholesterol. And then, for electrolytes, andyan si sodium. So, if there's an increased amount of lipid in the blood, medyo na-outnumber, kumbaga, okay? Na-outnumber itong si sodium. So, what will happen? Parang bumababa yung concentration nito ni sodium, leading to decrease an ion gap. Okay? So, ganun yung nagiging system dyan. Okay. And possible yung nagkakaroon na erroneous reporting. Okay? So, yan yung mga possible reason natin for decrease an ion. So, that's it for today, class. That concludes our topic about electrolytes. Ano po ang ating tanong? Violent reaction, sama ng loob, comments and suggestion, wala na. Okay, sige. So, last, yes po. O yun, may tanong dito. May pasok bukas? Yes, may pasok bukas. So, for tomorrow, anong gagawin natin bukas? For laboratory, lalaban tayo. Okay? Dito tayo mag-EDSA revolution. Tarus. Hindi. Joke lang. Ang gagawin natin bukas sa laboratory ay magwewelga ba tayo? Kayo, bala kayo. Suko na ba? Suko. Walang susuko sa pamilyang to. Lagi lang tayong lumalaban. Hindi tayo tinuruan ng sex bomb dancers na sumuko. Okay, sabi nila, di ba? Lagi lang daw tayong lalaban. Walang babawi. Lalaban lang tayo. Okay? Hindi nga natin alam kung sinong kalaban natin. Basta lumaban lang tayo. Walang susuko sa pamilyang ito. Okay, so anong gagawin bukas? Sa laboratory class, ayun nga, sabi ko nga sa inyo kanina, just baka naunang dumating, grade consultation na tayo sa lab, no, para malaman na ninyo yung mga standing ninyo sa prelim, no, sa laboratory. Nire-record ko na yung mga assessments ninyo and then yung exam. Babalik ko yan din sa inyo, tsaka yung lab sheets ninyo. And then yung sa butterfly, no, return demonstration tayo ng butterfly tomorrow. So kindly bring your plebo kits, no, para maturuan ko kayo ng butterfly. Then if kaya pa ng kapangyarihan natin lumaban bukas, no, magdi-discuss si madam ninyo, okay, ng lab activities natin sa susunod na linggo, no, after ng
prelim exam class, no? Medyo hectic yung ano natin, yung ating lab activities. We only have 5 or 6 meetings, no, for laboratory activities. So, medyo compressed na ko. Hindi siya medyo compressed talaga siya kasi mas kinukuha ko yung ibang lab activities natin sa skill-based assessment ninyo, sa mga practical exam, no? Para ready na kayo sa internship. So, pinaplano ko pa kung paano ko execute yung mga lab activities natin. Hopefully, hindi na kayo magsaksakan ng pipette, ano? Tignan natin kung mag-work yung bagong strategy na employ natin for next term. Okay? Then for lecture, okay, grade consultation din, yung partial, no, yung class standing ninyo para alam na ninyo kung anong score dapat ang makuha ninyo sa prelim exam, okay, para makapag-pass, no, para pass yung score ninyo sa prelim natin sa lecture. Then if you still have enough time, ba yan? If we still have enough time, magdi-discuss pa ako ng another topic, no, for midterms. Ilalaban natin to. Pero tignan natin, tignan na muna natin. Kasi mamaya, overly saturated na kayo kasi kinabukasan exam na, di ba? So, tignan natin. But, one thing is for sure, yung grade consultation, tsaka yung butterfly, gagawin natin yan. Okay? Grade consultation, both lecture and lab. Okay? Tapos, butterfly sa lab. Okay? So, yun lang naman, people. Ano pang tanong? Wala na? O, sige. Kung wala na tayong tanong, thank you for your time, people. Dismiss na po tayo.